Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Welcome po sa lahat. At lalo higit kung sa mayroon tayong bisita ngayon, si Bibi Enzo. Enzo ba yan? Salamat ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sabi niya, yan yung palatandaan na lumalagong iglesia, yung maraming mga kabataan. Kaya sabi ng Panginoon, maliban na kayo maging bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Napakahalaga po ng mga bata sa harapan ng Diyos. Kaya tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Lord sa inyong napakagandang panahon na ipinagkaloob sa inyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa pag-iingat, Panginoon, na nakarating ang lahat dito sa lugar na ito ng ligtas, Ama. Salamat Lord, alayin ko Father God, patuloy mo kami, Panginoon, samahan sa umaga nito, Panginoon. Alayin ko Lord ang inyong presensya, ang siya namin laging maranasan, Panginoon. Maramdaman namin, Panginoon, pag-ibig mo sa amin, Panginoon, mga puso, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Alayin ko Father God, makunawaan namin ito, Panginoon, at ako Lord, bilang lingkod mo, Panginoon, bigyan mo ang katalinuhan, isda mula sa iyo, Ama, na maibahagi ng ayon sa iyong kalooban at ayon sa pangailangan ng mga tao sa loob nito, Ama. Salamat, Lord. Pagpalain mo ngayon mga salita sa umagang ito. Hingin ko rin, Lord, at mga anghel, Panginoon, na siyang nagbabantay sa aming mga palibot, Panginoon. Ay patuloy mo, Lord, ilaan, Panginoon, sa lugar na ito, Ama. Salamat, Lord. Linisin niyo, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon, at walang distraction, Panginoon, ng kaaway ang pwedeng makarating sa lugar na ito. Salamat, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Manalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita sa umaga nito. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay paano mo makukuha ang pagpapala mula sa Diyos. Alam po niyo, malapit na yung Christmas, di ba? Malapit na ang Pasko at nangangailangan tayo ng pinansyal. Talagang, kasi sabi nga, ayon sa mga pag-aaral, pag ikaw raw ay mahirap, pagdating ng Pasko, ang iyong mga regalo, ang niregalo sa mahihirap ay mga kalendaryo. Kalendaryo ng hupya, kalendaryo ng merchandise, mga kalendaryo ng mga, yun lang ang regalo sa atin. Pag ikaw ay mahirap, yun ang mga regalo. Pero kung mayayaman, ang mga regalo sa kanila, malalaking bagay, mahalagang bagay. Hindi ko sinasabing yun yung tama, pero yun yung kalakaran ng mundo. Na talagang ganon. Kaya kung gusto mo naman ng regalo, magandang regalo, gumawa po tayo ng paraan. Tumingin tayo ng wisdom sa Panginoon kung paano tayo magkakaroon ng yaman. Nahigit pa sa yaman na ipinagkaloob ng Panginoon, ba? Nahigit pa sa yaman nila. Kumbaga, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Gumawa tayo ng pamamaraan. Maging matalino tayo. Maging mapag-isip tayo. Mapamamaraan tayo. Gawin natin yung pamamaraan na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Yung katalinuhan, huwag kang papayag na wala kang kita. Huwag kang papayag na 300 yung ginagastos mo, ang kinikita mo ay 250. Negative po yun. Negative ang labas. Magiging, hindi magiging. Kumbaga, dapat kung gumagastos ka ng 250 at kinikita mo dapat ay 400. Isip ka ng mga pamamaraan. Marami pong pamamaraan ang Panginoon kung paano kakikita. Tutuwa nga ako kalakambal eh. Talagang sabi ko, kagabi nagluto sila alas 5 na. Kumita pa sila ng 800 pesos bago nag alas 7 ng gabi. Yung mga pamamaraan ng Panginoon na ibinibigay sa atin, kaya baka next day ay marilis na yung kanilang motor. Ayun pa yan. Sabi ko, sila ang magbabayad dun, hindi ako. Kasi meron naman silang pinagkikitaan. Marami pong pamamaraan ng Panginoon kahit nandiyan ka lang. Minsan ka nagluluto, nakikita ko, luto na yung kanilang produkto. Sa loob lang ng kwarto, doon lang sila nagluluto. Nagugulat ako sa ko. Yung pamamaraan niya, iba na talaga. Kahit nasa loob ka ng kwarto, pwede kang magbinta. Dito na itong una, di ba? Nung una, kailangan mo maglagay ng pwesto kung saan-saan, magpapayad ka pa. Ngayon, hindi na. Kahit nagkikipag-fellowship ka dun sa lugar na yun, pwede kang magbinta kung saan ka lang naroroon. At salamat sa Panginoon, meron na rin kami pinag-uusapan ni Ian na malaking business. At tayong lahat ay makikinabang dito. Sa tulong ng Panginoon pag ito po ay nag-umpisa na. O talagang nandun yung wisdom na binibigay ng Panginoon na talagang i-prepare niya tayo para maging masagana. Sabi ko nga kanina, isinilang tayo
sa biyaya ng Panginoon at lumalangoy tayo sa pagpapala ng Diyos. Hindi po tayo isinilang o ginawa ng Panginoon para maghirap. Ang kahirapan po ay sa mga makasalanan lang, at ang makasalanan, kahit sa mga anak natin, pag siya ay mabuting anak, pinagpapala natin sila. How much more sa Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon tayo ay maging masagana, lalo pilit ngayon malapit na ang Pasko. Ito po'y ating panghawakan at ito po'y ating makakamit. Paano mo makukuha ang pagpapala mula sa Diyos? Wow! Sana lahat tayo ay makakuha ng pagpapala mula sa Panginoon. At sabi po sa verse number 1 po dito, imbitahan mo si Jesus sa iyong tahanan. Pag inimbitahan natin ang Panginoon Jesus sa ating tahanan, pagpapalain po tayo. Sabi niya sa verse, sabi niya sa John chapter 2 verse 1 to 3, may ikatlong araw may kasalan sa Kana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanyang anak, wala na silang alak. Iyan na yung sunod na verse 3. Yan po yung paggawa ng Panginoong Jesus ng alak doon sa kasalan. Ito po kasi yung alak ng una. Ito po ang simbolo ng kasaganaan sa isang pamilya. Yung alak po ng una, ginagawa yan nila sa katas ng mga prutas. Hindi po tulad ngayon na marami ng mga chemicals na nilalagay. Yan po ang simbolo ng kasaganaan. Pag ikaw ay wala noon, sabihin yung pamilya nyo ay mahirap. Hindi kasama doon sa mga nakakaangat. No? Kaya kinabahan sila nang maubos yung alak. At gumawa ang Panginoong Hesus. Sabi niya, tinikman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing. Yun, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinakasal at sinabi ang masasarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao. Saka inihahain ang mababang uri, ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Purihin ang Panginoon. Pag nasa atin pong tahanan ang Panginoon, hindi po magkukulang. Kung ano man yung wala doon, ibibigay ng Diyos. Paano maubusan? Kasi mapapahiya siya. Una sa lahat, ilalagay ng Panginoon yung kasaganaan sa tahanan mo para hindi ka mapahiya. Ipakikita ng Diyos yung kasaganaan sa iyo dahil ang kailangan niya ay maitaas ka. Hindi ka mapahiya sa mga tao na nakakakita sa iyo, nakakakilala sa iyo, at nakatingin sa iyo. Kasi alam niya ikaw ay may Diyos. At talagang marami pong gagawin himala ang Panginoon sa buhay natin. Ma-attract po natin yung mga pagpapala pag inanyayahan natin ang Panginoong Hesus sa ating tahanan. At paano natin siya maanyayahan sa ating tahanan? Dapat po number 1 doon tayo po ay laging nananalangin. Pag nasa tahanan po natin siya, yung tahanan yun ay magkakaroon ng kapayapaan. Magkakaroon ng kasaganaan. Sabi niya, pag naroon ang Panginoong Hesus, naroon po ang lahat. Ang kasaganaan, kapayapaan, pag-ibig, naroon po yan. Kaya sabi ko, dapat yung ating tahanan, ang Panginoong Hesus ang nag-ahari doon. Dapat lahat ng parte ng lugar na yon, ang Panginoong Hesus po ang nag-ahari. Walang piling maka-attract, maka-atake o makapasok na gawa ng kaaway sa tahanan mo kasi ang Panginoong Hesus ang naroon. Pero dapat pag pinanyayahan mo ang Panginoong Hesus, dapat lahat sa buong tahanan mo, sa buong pagkatao mo, sa lahat ng parte ng ari-arian mo, dapat ang Panginoong Hesus ang nag-ahari sa iyo. Huwag yung tulad ng isang kwento na inanyayahan niya ang Panginoong Hesus. Sabi niya, Panginoon, dito ka na manirahan sa aming tahanan, ibibigay ko sa iyo yung isang kwarto, sa iyo na yan, ikaw ang maghari dyan. At nagkaroon ng pagsubok yung may-ari ng tahanan, at nung nakita niya, may bumubukas sa pinto, may gustong pumasok, at nakipagtulakan siya. Nakita niya kasi masasamang tao gustong pumasok. Sabi niya, pambihira naman, nandito na ang Panginoong Hesus sa aming tahanan, pero may mga pagsubok na dumarating at gusto kaming atakihin. Pangalawang gabi, gano'n na naman. Biro naman gustong pumasok, nagipagpersahan siya para isara yung pinto. Pangatlong gabi, gano'n na naman. Kaya sabi niya, bukas ng umaga, maaga pa ako, babangon ako at kukumprontahin ko ang Panginoon. Sinabihan niya, Panginoon, bakit narito ka na sa tahanan ko? Dito ka na nakatira, pero bakit gusto pa kaming pasukin ng masasama?
At ang dami ang bibigat ng mga pagsubok na naranasan namin. Sabi ng Panginoong Jesus, anak, ang sabi mo ay ako ang maghari sa kwartong ito, sa lugar na ito. Hindi mo sinabi na pagharian ko ang buong tahanan mo, pagharian ko ang buong buhay mo, pagharian ko ang buong pagkatao mo. Doon lang inilalagay ang Panginoong Jesus sa isang lugar, sa isang parte ng kanyang tahanan at hindi ang lahat ng kanyang tahanan. Sana po pag inanyayahan natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, dapat siya po ang talagang hari. Dapat siya na po ang nakatahan sa ating puso. Dapat siya ang naghahari sa ating buhay. Siya ang naghahari sa ating tahanan, sa ating puso, sa ating isip. Yung ating lakas ginagamit natin para purihin ang Diyos. Para purihin ang Panginoon. Para pasalamatan siya. Para luwalhatiin siya. At pag nangyari po yung mga bagay na yon, na yung ating laging ginagawa ay para siya ay pasalamatan, para siya ay purihin, para siya ay dakilain. Doon po nag-uumpisa yung sinasabing paghahari ng Diyos sa inyong tahanan. Ang lahat po sa tahanan mo, sabi nga, ang salita ng Diyos ay matalas. Higit pa sa matalim na sa talim na tigkabila, yung itak na tigkabila yung talim higit pa ron. Kaya nga sabi ko, kung meron kang anak na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, kung meron kang mga problema, tuhurin mo yan. Iluhod mo sa Panginoon. Asawa mo, may mga problema ka, iluhod mo sa Panginoon. Makakasama at makakasama mo yan. Hindi po yan piling tumago o piling makawala sa presence ng Panginoon. Pag tayo po, pag ang tahanan po ay talagang nandun, ang Panginoong Isus sa ating tahanan, may kasaganaan pong ibibigay ang Diyos. Hindi po kasaganaan na yung kasaganaan lang ng parang pansamantala. Ito po yung kasaganaan na tuloy-tuloy na ibibigay ng Diyos sa atin. Nakaprepare na po tayong lahat. Alam po lahat tayo ay kayang-kaya nang tumanggap ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Kaya dapat po yung pag-anyaya natin sa Panginoon ay talagang 100% na pagpapala po ang ibibigay ng Diyos sa atin. Ang ating pong tahanan, punuin natin ang presensya ng Diyos. Ilagay natin ang presensya ng Panginoon sa ating tahanan. Magkaroon po tayo ng pananalangin magkakasama sa ating tahanan. Kung ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, igadir mo yung iyong pamilya. Igadir mo siya sa inyong tahanan. Dito muna tayo. Luluhod tayo sa Panginoon. Kahit kalahating oras, sikapin mo na sila ay maigather mo sa isang area sa tahanan mo. Sa loob, isara niyo yung pinto. Lumuhod kayo sa Panginoon. Manalangin kayo sa Panginoon para manahan ang presensya ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay mararanasan niyo sa inyong tahanan at ang kasaganaan at ang pagbabago ng buhay niyo ay mangyayari at mangyayari kasama natin ang Panginoon. Dapat po ito ay maumpisahan sa ating tahanan. Walang bata, walang matanda, lahat po kayo ay nananalangin sa Panginoon. Kahit kalahating oras lang. Kung saan yung room na talagang walang makakadisturb sa inyo, doon kayo manalangin. Kalahating oras lang. Biyak kayo sa Panginoon. Lumuhod kayo sa Panginoon. Umawit kayo sa Panginoon. Manalangin kayo. Nung nanalangin ang mga alagad ng Panginoon, doon sa lugar na tinuro ng Panginoon sa kanila, nagkaroon po ng pagbabago, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika at ang Holy Spirit ay nanahan sa kanila. Nagkaroon sila ng mga parang dilang apoy sa kanilang mga ulo at napuno ng kabanalan ang lugar na yon at lahat ng mga tao ay nagtaka kung bakit nakakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi naman sila nag-aral ng mga wika yun. Sa tahanan po natin, pag ang presensya ng Panginoon ay naroroon, mababago po ang buhay ng lahat ng naroroong nakatira. Mababago po. Sabi ko nga kanina, dapat magkaroon tayo ng transformation sa ating Sunday School. Dapat po ma-transform. Pero hindi po tayo patatransform kung hindi natin inuuna ang Diyos. Kung hindi ang Diyos ang priority natin sa ating tahanan. Kahit maliit lang yung kwarto natin, ilagay mo doon, magkaroon kayo ng time sa Panginoon. Manalangin kayo. Kasi yan yung magiging kasanayan ng mga anak ninyo. Si Prince, pag nandito siya, hindi yun natutulog hanggat hindi nananalangin.
Gigisingin ka nun kung ikaw ay nakalimot para bumangon ka para manalangin. Maglagay tayo ng time para manalangin sa Panginoon. At pag sila po ay puspos ng banal na Espiritu, laging nararanasan sa tahanan niyo ang pananalangin. Tandaan niyo pagdating ng linggo, hindi na kayo mag-aakit sa pamilya niyo. Sila na mismo ang magsasabi, sama kami pa. Kasi ang presensya ng Diyos ang siyang nagkukumand sa kanila. Kasi hinahanap-hanap nila ang presence ng Diyos. Nananapit yung kanilang kaluluwa sa Espiritu ng Panginoon. Kaya pupunta siya kung saan sila nasasatisfy sa presence ng Panginoon. Pero pag hindi po natin ito ginagawa, mahirapan po tayo mag-invite kahit kasamahan natin sa tahanan. Ang Diyos lang po ang piling mag-invite. Ang Panginoon po ang piling magdala. Sabi nga, ilalapit ko sa inyong mga tao. Siya lang po ang piling mag-invite sa atin. Kaya po sa ating tahanan, gawin po natin ito, umpisahan po natin. At bago kayo bumangon, magbasa man lang kayo kahit isang chapter. Ito pong salita ng Panginoon. Sabi niya kanina sa atin sa Sunday School, ang salita ay Diyos. Sana po bago kayo bumangon sa inyong tahanan, sa inyong higaan, magbasa kayo. Kung hindi nyo kakayanin isang chapter, kahit kalahating chapter o ilang verse man lang, para bago man lang kayo umalis sa tahanan nyo, makakausap nyo ang Panginoon ng Iskupis sa pamagitan ng kanyang salita. Ito po yung mga palatandaan na mayroong magkakaroon ng presensya ang Diyos sa tahanan ninyo at magkakaroon ng pagbabago, babaguhin ng Diyos ang buhay ninyo. Lilinisin kayo ng Panginoon at gagawin kayong isang example sa mga anak niya na pinagpala ng Diyos. Kaya po tayong pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala at ng ating pagtawag sa Panginoon ng tapat ang ating mga puso. Yun po ang una nating gagawin, ang pamilya natin. Kahit hindi na muna kayo pumunta kung kanino pa para magdala ng salita ng Panginoon. Yung pamilya lang ninyo, doon mo lang muna. Ayon sa pag-aaral, ang sumisira ng mga anak ay ang magulang. Sila ang unang sumira sa kanilang mga anak, hindi ang barkada. Kasi ang magulang ang siyang kasama ng anak, simula na siya makapagsalita. Pag hindi mo siya naturuan ng tama, paglabas niya plus barkada, masisira ang buhay niya. Pag ang magulang ay hindi naging maayos ang pagtuturo sa kanyang mga anak, para mo na rin pinahamak ang anak mo. Kasi hindi mo siya naturuan ng tama at pag siya napunta sa mga barkadang mali, doon siya matututo. Pero pag siya simulan sa Paul, hanggang sa magkaisip, ay natuto araw-araw, gabi-gabi, lumuluhod sa Panginoon, tulad ni Daniel, Sadrach, Meshach at Abednego, ang kapangyarihan ng Diyos mananatili sa kanilang mga buhay at mababago ang mga tao sa palibot niya dahil sa kanilang ginagawa sa Panginoon. Sana po yun ang maranasan natin sa pag-invite natin sa presensya ng Panginoong Hesus. Sana yun po ang magagawa natin sa ating mga tahanan. Ang presensya ng Diyos ay mananatili sa atin. Ibibigay ng Diyos ang kasaganaan sa ating mga buhay. Marami pong pamamaraan ng Diyos. Sabi ko nga, hindi isang araw, meron tayong bisita dito na isang anghel. Pwede natin maging bisita ang mga anghel. Kung nung panahon ng una nakasalamuhan nila Abraham, nila Isaac ng nila Jacob ang anghel, pwede rin natin makasalamuha dito. Isang araw hindi mo alam yung palapit mo dito ay isang anghel mula sa langit na pinadala ng Panginoon para mag-observe sa atin dito. Para magbigay ng pagpapala, para magsabi, Panginoon, ang inyong mga lingkod sa Bethel ay talagang kailangan mo ng buhusan ng pagpapala. Dahil nararapat na silang tumanggap mula sa inyo, Ama, dahil ang kanilang mga puso ay nakahanda at mabubuti. Sa kanilang tahanan, nakikita ko ang pananalangin, nakikita ko ang pagkakaisa, ang pagmamahal sa kanilang tahanan ay naroon. Yun po yung sinasabing, in-invite mo ang Panginoong Hesus sa tahanan mo dahil ang ginawa ng Panginoon, yung kanyang mga itinuturo, yun po ang ginagawa sa tahanan nyo. At number 1 yung itinuro, yung manalangin tayo. Pag nanalangin po ang pamilya, tandaan nyo,
hindi pa kayo naghahanap ng pagpapala, dumarating na. Dumarating na po ang pagpapala. Sabi ko nga, may limitasyon ng ating kakayanan. Pero ang Diyos po wala. Sabi niya kanya sa kanyang salita, lahat ay hindi mawawala ng bisa. Kaya magpasalamat po tayo sa ating mga ginagawa na kasama natin ang Diyos. Sana po sa tahanan, maranasan natin ito. Mag-set kayo ng oras. Anak, ganitong oras, dapat nandito kayo lahat. Dapat magsama-sama tayong nananalangin. Kami kahit nananalangin dito gabi-gabi, nananalangin pa rin kami sa loob. Lagi po tayong mananalangin. Diyan po tayong lalakas. Diyan po tayong magtatagumpay. Kaya po tayong ingatan ng Panginoon. At hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, iingatan ng Diyos. Anyayahan po natin ang Panginoong Hesus sa ating tahanan para makuha natin yung pagpapala mula sa Diyos. Ang number 2 po, Hallelujah. Lumapit tayo kay Jesus. Bigyan mo yung mga verse. Sabi po sa John 6:35, 33-35, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at di na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ganun po ang Panginoong Hesus po ang bumaba para tayo ibigyan ng mga pagpapala. Dapat po tayo lumalapit sa Kanya. Kanina tayo ay nananalangin, pinananatili natin siya sa ating tahanan. Ngayon po dapat lumapit tayo sa Panginoon. Paano po tayo lalapit sa Panginoon? Sabi niya rito, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbigay buhay sa sangkatauhan. Paano tayo lalapit sa Panginoong Hesus? Ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus? Kaya nga sabi ko, magbasa tayo ng salita ng Panginoon para malaman mo ano ba yung ginagawa niya. Ang lagi niyang sinasabi na parito ako para tuparin ko ang kalooban ng Ama. Tayo po inaangkin natin, Ama natin ang Panginoon, ang dakilang Amang nasa langit. Ano po ang kalooban ng Ama? Ang ipahayag ang kanyang kabutihan sa mundong ito, ang kanyang mga salita. Sana po sa ating mga puso manatili yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Baka nandun yung talagang lagi kang lumalapit sa Diyos. Laging siya baka ayaw mong mapalayo sa Kanya. Laging siya ang inuuna mo. Laging siya yung priority mo sa buhay mo. Laging siya yung binibigyan mo ng halaga. Laging siya yung binibigyan mo ng pansin. Laging nasa Kanya ang tuon ng iyong paningin. Baga nandun lagi yung paningin mo sa Kanya. Kung mayroon na mga bagay na mga nagiging sagabal, pero hindi ka na didistract kasi nakakonsentrate ka sa Panginoon. Doon ka lang lagi nakatingin. Laging hinahanap mo ang Panginoon. Sabi po sa verse 34, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Lagi po tayong humingi sa Panginoon. Lagi po tayong lumapit sa Panginoon. Ang paglapit po sa Panginoon, ito po yung paglilinis ng ating mga kalagayan bilang tao. Kasi po tayo ay nagkakasala, malimit. Sabi nga tayo ay nakatungtong pa sa lupa. Pero pag tayo po'y laging lumalapit sa Panginoon, malilinis po tayo. At masasanay tayo na laging lumapit sa Panginoon. Ang paglapit po sa Panginoon, ito yung isang magandang ginagawa natin sa ating mga buhay. Laging siya yung ating inuuna. Siya yung priority natin sa ating buhay. Sabi niya, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mauuhaw. Kasi po yung pagkain, magugutom ka ulit.
Pero pag ang Panginoong Hesus nasa iyo na po yung lahat. Pag sa Kanya ka lumalapit, nasa iyo na yung lahat. Lahat ng lumapit sa Panginoon nung panahon siya ay naririto. Lumapit ang bulag nakakita. Lumapit ang bilay nakalakad. Lumapit ang bingin nakarinig. At yung mga may karamdaman na lumapit sa Kanya, gumaling. Yung bilay lumakad. Kahit yung patay si Lazaro, nabuhay. Lahat po ng ginawa na lumapit sa Panginoon, nagkaroon po ng himala sa kanyang buhay. Tayo pong lahat, pag tayo patuloy na lumalapit sa Diyos, magkakaroon po ng himala sa ating mga buhay. Hindi mo na kailangang maghanap ng mga pamamaraan para sa iyo. Ang Diyos na ang magbibigay ng wisdom sa iyo. Anak, ito ang gawin mo. Anak, ito ang gawin mo. At magtatagumpay ka. Hindi po tayo sinilang dito sa mundong ito para walang purpose. Lahat po tayo may purpose. Tandaan ninyo, pag matindi yung purpose, matindi ang pagdaraanan. Ang number 3 po, 5 minutes na lang. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Dito po tayo talaga laging bumabagsak. Sabi po sa verse, kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa sa damit? Dito po tayo madalas bumabagsak sa mga bagay na ito. Kung hindi mo kayang ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng itong pangangailangan mo, yung pagkain, yung damit, yung inumin, yung lahat ng kailangan ng iyong katawan, kung hindi mo ito kayang ipagkatiwala sa Diyos, paano mo ipagkakatiwala ang buhay mo sa Kanya? Kung ito nga lang mga bagay na ito ay hindi mo kayang ipagkatiwala sa Panginoon, yung buhay mo pa kaya ang ipagkatiwala mo sa Diyos? Tinitingnan ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya kung hanggang saan yung pagtitiwala natin sa Kanya. Sana po, lahat ng bagay na pangailangan natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Siya po ang may lalang ng lahat ng bagay. Siya po ang may lalang ng lahat ng pangailangan natin. Kaya dapat kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, yun po ang ating ginagawa para makamit natin ang lahat ng bagay. Sabi ngayon isang kwento, mayroong isang tatay pumunta ng bayan, sabi niya, anak, pag alis ko, mag-igib ka ng tubig kasi pagbalik ko, magluluto tayo. Pagbalik nung tatay niya, ang ginawa ng anak kasi pag alis, nanguha ng panggatong, ng kahoy. Pagdating nung tatay niya, magluluto tayo, anak. Nakaigib ka na ba? Ay, kumuha na po ako ng panggatong. Ay, tatay niya pagdating, may dalang panggatong. Dumaan na ng panggatong. Ay kahoy ng dala. Ay tubig ang kailangan natin, anak, kasi yun ang binilin ko sa iyo. Tayo po bilang mga anak ng Panginoon, sana po yung ipinagagawa ng Diyos, hindi natin babaliktarin. Hindi natin gagawin yung gusto lang natin. Dapat yung ipinagagawa talaga ng Panginoon, yun ang ating gagawin. Alam niyo, pag ginawa niya yung pinagagawa ng Panginoon, hindi na po kayong mga problema sa mga bagay na yan. Lahat ng pangailangan niya, sabi diyan, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Aanin mo yung maraming, yung mga pangailangan mo kung ikaw naman ay hindi na halos makabakod sa karamdaman mo. Kaya ang mahalaga yung buhay. Yan lahat ibibigay lang ng Diyos yan sa atin. Diba si Job? Tinanggal lahat ng ari-arian. Sabi ng Panginoon, huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Kasi alam ng Diyos, kaya niyang ibalik lahat. Nang sobra-sobra pa. Kaya niyang ibigay yung lahat ng pangailangan mo ng higit sa kailangan mo. Basta't ikaw ay malusog. Ikaw ay malakas. Tayo po, magtiwala po tayo ng lubusan sa Panginoon.
Lagi kong ipinagigiitan yung pagtitiwala na gusto ng Panginoon na makita sa ating mga puso kasi doon dadaan ang pagpapala ng Diyos. Pag nakita ng Panginoon yung ating pagtitiwala sa Kanya, doon po gagawa ng paraan ang Panginoon. Kung isang araw pwede kang mamit mo ang isang angel na tutulong sa iyo. Nakala mo isang tao lang, pero magtataka ka bakit isang araw mararanasan niyo yung kasaganaan na hinahanap ninyo sa buhay. Basta patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, ipagkatiwala natin sa Diyos. Unahin natin siya. Gawin natin siyang priority sa buhay natin. Kung may time ka rin lang, sumama ka sa bawat gawain natin. Alam niyo, napakahalaga po ng pananalangin. Kung hindi kayo makararating dito, magbuo kayo ng prayer sa inyong tahanan. Pwede kayo humingi sa Panginoon. Pwede kayo humingi sa Panginoon. Ang Panginoon po ay laging nakahanda lagi sa lahat ng kailangan ng kanyang mga anak. So, nagpapasalamat sa Panginoon dahil si Paul ay gusto na niyang mag-commit uli sa gawain. Talagang nandun na yung kanyang puso. Si Jojo, nag-commit na siya talaga pa. Dito na ako, hindi na ako mag-a-apply ng trabaho. Si Paul gusto na niya. At si Ian ay hindi na rin magtatrabaho. Pagsasarili na yan siya. Kaya anytime pwede na siya dito mag-attend kahit anong klaseng gawain. Kahit anong oras pwede siya mag-attend sa lugar na ito para siya ay magpuri sa Panginoon. Sabi ko nga sa kanya, anak, tandaan mo, pag naging tapat ka sa Panginoon, makakaranas ka ng biyaya, kasaganaan sa buhay. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Sa buhay na ito, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya lagi po tayo magtiwala sa Panginoon. Lahat po tayo ay may nakalaan na ibibigay ang Diyos sa atin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po yung tayo manalangin. Tapos na po ang ating oras. Salamat po, Panginoon. Salamat, Father God, sa pagpapala na ibigay mo sa iyong mga anak, sa iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ang lahat, Panginoon, ay maranasan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord.